Atensi ng 60 plus. May bagong patakaran sa ATM simula Pebrero 11 na maaaring makaapekto sa inyong pensyon. Sa video na ito, ipapakita ko lahat ng dapat ninyong malaman para hindi mawala ng pera sa inyong account. Kung kayo ay isang SSS pensioner o may kilalang retirado sa pamilya, manood hanggang dulo dahil may importanteng update sa pension payments at cash withdrawals. At bago tayo magsimula, isubscribe na kayo sa channel na ito. Dito lang makakakuha ng tumpak at latest updates tungkol sa SSS, pension schedule at mga pension crisis sa Pilipinas. Huwag palampasin dahil bawat update dito ay para talaga sa atin. Magandang araw sa inyong lahat. Kung ikaw ay mahigit 60 anyos na o kaya naman ay may mga magulang, lolo at lola na regular na gumagamit ng ATM, kailangan mong marinig ang mahalagang impormasyon na ito dahil mayroon ng bagong mga patakaran na magsisimula this coming February 11 na direktang makakaapekto sa inyong mga cash transactions. Hindi ito biro at hindi ito simpleng update lang na pwede ninyong balwalain dahil ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng abala, pagkalito o mas malala pa. Maaari kayong mapigilan sa pag-withdraw ng inyong sariling pera kung hindi ninyo alam ang tamang proseso. Kaya makinig kayo ng mabuti at siguraduhin na maipapa ninyo ang impormasyong ito sa lahat ng nakatatanda na kilala ninyo dahil ang kaalaman tungkol dito ay makakatulong sa kanila na maiwasan ang hindi kinakailangang stress at komplikasyon sa kanilang financial transactions. Una sa lahat, kailangan nating unawain kung bakit may mga pagbabago sa mga patakaran ng ATM lalo na para sa mga senior citizens. Sa nakaraang mga taon, tumataas ang bilang ng mga kaso ng ATM fraud, scamming at iba pang mga modus operandi na naglalayong magnakaw ng pera mula sa mga inosenteng tao at karamihan sa mga biktima ng mga ganitong krimen ay ang ating mga nakatanda, hindi dahil sila ay hindi marunong o walang alam, kundi dahil ang mga scammers at criminals ay sadyang tumitingin sa kanila bilang mas madaling target dahil minsan hindi sila masyadong pamilyar sa latest na technology at mga paraan ng pandaraya. Ang mga bangko at financial institutions ay napilitan na magpatupad ng mas mahigpit na security measures upang protektahan ang pera ng lahat. At bahagi ng mga measures na ito ay ang mga bagong patakaran na ito na magsisimula sa February 11. Oo, maaaring medyo abala o konting hassle para sa iba, pero ang layunin nito ay para sa inyong sariling kapakanan at seguridad ng inyong pinaghirapan na pera. Ang unang mahalagang pagbabago na dapat ninyong malaman ay ang pagkakaroon ng mas mababang withdrawal limit para sa mga senior citizens sa ilang particular na oras ng araw. Simula February 11, ang mga taong 60 years old and above ay magkakaroon ng maximum withdrawal limit na $20,000 lamang kada transaction sa mga ATM machines sa oras na 6 in the evening hanggang 6 in the morning. Ito ay isang malaking pagbabago dahil dati ay walang ganitong limitasyon base sa edad o oras ng araw at ang mga tao ay malayang nakakakuha ng hanggang maximum daily limit na karaniwan ay 40,000 depende sa bangko. Pero ngayon, kung ikaw ay senior citizen at bibili ka ng ATM, pagkatapos ng 6 ng maximum na makukuha mo ay 2,000 lamang. Ang dahilan dito ay upang protektahan ang mga nakatanda mula sa mga hold-uppers, snatchers, at iba pang mga kriminal na karaniwang nag-ooperate sa gabi at tumitingin ng mga taong bagong withdraw ng malaking halaga ng pera. Maraming kaso na ang naitala kung saan ang mga senior citizens ay sinusundan mula sa ATM at hold-upan o snatchers pagkalabas pa lang. At ang mga bagong patakaran na ito ay naglalayong bawasan ang mga ganitong insidente. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ibig sabihin nito na hindi na kayo makakakuha ng malaking halaga kung kailangan ninyo talaga. Ang withdrawal limit na 20,000 ay applicable lang sa gabi mula yan ng hanggang 10 ng umaga. Kung kailangan ninyo ng mas malaking halaga, pwede naman kayong mag-withdraw sa umaga o tanghali kung kailan mas ligtas at may mas maraming tao sa paligid. Kung emergency naman at kailangan talaga ng mas malaki, pwede kayong pumunta sa actual na branch ng bangko ninyo at makipag-transact ng personal sa teller kung saan walang limitation sa halaga na gusto ninyong kunin basta available lang ang fund sa inyong account.
Mahalaga rin na tandaan ninyo na ang daily limit na 40,000 o depende sa bangko ay nananatili pa rin. Ibig sabihin, kahit may bagong nighttime restriction, pwede pa rin kayong kumuha ng full daily limit ninyo basta ginagawa ninyo ito sa tamang oras ng araw. Ang isa pang mahalagang bagong patakaran na dapat ninyong malaman ay ang mandatory na pag-register ng inyong mobile number sa bangko ninyo para sa SMS notifications at OTP o Time Password Verification. Simula February 11, lahat ng senior citizens na may ATM cards ay kailangan ng magkaroon ng registered mobile number sa kanilang bangko at tuwing magsasagawa sila ng withdrawal transactions na lampas sa fashion 10,000. Makakatanggap sila ng OTP sa kanilang mobile phone na kailangan nilang i-enter sa ATM machine para ma-authorize ang transaction. Ito ay isang dagdag na layer ng security na nagsisiguro na ikaw talaga ang gumagamit ng iyong card at hindi ito ninakaw o ginagamit ng ibang tao nang walang iyong pahintulot. Alam ko na para sa ilan sa inyo, lalo na sa mga hindi masyadong techy or hindi regular na gumagamit ng cellphone, ito ay mukhang komplikado at nakakagulo. Pero sa totoo lang, ito ay napakasimple lang at kapag nasanay na kayo, magiging automatic na lang ito. Ang proseso ay ganito. Halimbawa, nais ninyong mag-withdraw ng 15,000. Susundin ninyo ang normal na steps ng paglalagay ng card, pag-enter ng PIN, at pagpili ng amount. Pero bago pa kayo makakuha ng pera, lalabas sa screen ng ATM ang mensahe na mag-aantay ng OTP. At sa loob ng ilang segundo ay makakatanggap kayo ng text message sa inyong registered mobile number na may 6 na digit na code. Ilalagay lang ninyo ang code na ito sa ATM screen at wala maglalabas na ng pera ang machine. Ang OTP na ito ay valid lang for 3 minutes, kaya kailangan ninyong i-enter ito agad-agad. Kung hindi ninyo na-enter within 3 minutes, mai-expire ang code at kailangan ninyong magsimula ulit ng transaction at mag-request ng bagong OTP. Kaya importante na siguruhing malakas ang signal ng inyong phone at naka-on ito tuwing magwi-withdraw kayo. Para sa mga senior citizens na wala pang registered mobile number sa kanilang bangko, kailangan ninyong pumunta sa branch ninyo bago pa mag-February 11 upang makapag-register. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, ATM card at ang mobile phone na gusto ninyong i-register. Ang proseso ng registration ay simple lang at karaniwang tumatagal lang ng hanggang 15 na minuto. Sasagutan lang ninyo ng ilang forms, i-verify ng bank personnel ang inyong identity at mobile number at pagkatapos ay agad na ma-activate ang SMS notification feature ninyo. Mahalaga na ang mobile number na i-register ninyo ay ang number na regular ninyong ginagamit at laging kasama ninyo, dahil ito ang number na papadalan ng lahat ng transaction alerts at OTPs. Kung sakaling palitan ninyo ang inyong SIM card or mobile number sa hinaharap, kailangan ninyong agad na ipaalam ito sa bangko at mag-update ng inyong registered number upang hindi kayo ma-lock out sa inyong sariling account. Mayroon ding bagong patakaran tungkol sa frequency ng withdrawals para sa mga senior citizens. Simula February 11, ang mga taong 60 years old and above ay limitado sa maximum na 3 withdrawal transactions lamang kada araw mula sa ATMs. Ito ay naiiba sa dati kung saan pwede kayong mag-withdraw ng maraming beses hanggang maabot ninyo ang inyong daily cash limit. Ang bagong patakaran na ito ay naglalayong bawasan ang exposure ninyo sa possible risks at scams at din ay para ma-encourage kayong mag-plan ahead ng inyong cash needs upang hindi kayo pumarito ng paulit-ulit sa ATM na maaaring maging delikado lalo na kung mag-isa lang kayo. Kung halimbawa ay kailangan ninyo ng P40,000 at ang daily limit ninyo ay P40,000, hindi na ninyo kailangang mag-withdraw ng 4 na beses na 10,000. Pwede ninyong kunin ang 20,000 sa umaga at another 20,000 sa hapon at sa clown na ninyo ang full amount na kailangan ninyo gamit lang ang 2 transactions. Importante rin na malaman ninyo na kung aabot kayo sa maximum na 3 withdrawal transaction sa isang araw at pagkatapos ay may kailangan pa kayong kumuha ng pera, hindi na kayo makakapag-withdraw muli sa ATM hanggang sa susunod na araw. Kaya dapat talagang mag-plan kayo ng maayos ng inyong cash requirements upang maiwasan ng abala. Kung sakaling mag-emergency at kailangan pa talaga ng cash, ang option ninyo ay pumunta sa actual na branch ng bangko at makipag-transact sa loob o kaya naman ay
Gumamit ng iba pang cashless payment methods kung available at applicable sa kung saan ninyo gagamitin ang pera. Ang isa pang bagong feature na dapat ninyong malaman ay ang mandatory rest period sa pagitan ng bawat withdrawal transaction. Kapag nag-withdraw kayo gamit ang inyong ATM card, hindi kayo agad makakapag-withdraw ulit gamit ang same card hanggang makalipas ang minimum na 10 minutes. Ibig sabihin, kung nag-withdraw kayo ng 10,000 ngayon at pagkalabas ninyo ng pera, ay naalala ninyong kulang pa at kailangan ninyo ng another 10,000, hindi ninyo agad-agad mapapasok ulit ang card ninyo at magagawa ang another withdrawal. Kailangan ninyong maghintay ng minimum na 10 minutes bago kayo makapag-transact ulit. Ang patakaran na ito ay naglalayong protektahan kayo mula sa mga scammers na maaaring manood sa inyo habang nagwi-withdraw. At pagkatapos ay lumapit at pilitin kayong mag-withdraw ulit at ibibigay sa kanila ang pera. Or from situations kung saan baka ma-pressured kayo ng ibang tao na kasama ninyo na magpatuloy ng pag-withdraw ng paulit-ulit. Ang 10-min waiting period ay nagbibigay sa inyo ng panahon na mag-isip, umalis sa ATM area at siguraduhing ligtas kayo bago mag-decide kung mag-withdraw pa ulit. Bukod dito, meron ding bagong security feature na tinatawag na transaction verification photo. Sa ilang mga ATMs, lalo na sa mga newer models, meron ng built-in cameras na kumukunha ng litrato ng taong gumagamit ng machine tuwing may transaction. Para sa mga senior citizens simula February 11, kapag kayo ay nag-withdraw ng amount na lampas sa 15,000, ang ATM ay otomatikong kukuha ng inyong litrato at isisave ito kasama ng transaction details. Ang litrato na ito ay para sa security purposes lang at ginagamit ng bangko para ma-verify na kayo talaga ang gumagamit ng inyong card. Kung sakaling may mag-report na fraudulent transaction o kaya naman ay may dispute, ang bangko ay maaaring tingnan ang photos upang ma-verify kung sino talaga ang gumawa ng transaction. Huwag kayong mag-alala dahil ang mga larawan na ito ay strictly confidential at hindi ibibigay sa kahit sino maliban kung may legal na dahilan o court order. Ito ay purely para sa inyong proteksyon. Para sa mga senior citizens na may joint accounts o kaya naman ay may authorized representatives na nagwi-withdraw para sa kanila, mayroon ding mga bagong patakaran na kailangan ninyong malaman. Kung ang account ninyo ay joint account with another senior citizen, ang withdrawal limits at restrictions ay applicable pa rin at ang limits ay shared between both account holders. Ibig sabihin kung ang daily limit ay 40,000, hindi ibig sabihin na bawat isa sa inyo ay pwedeng mag-withdraw ng 40,000, kundi ang total withdrawals mula sa account ay hindi dapat lumampas sa 40,000. Kung naman kayo ay may authorized representative na mas bata sa 60 years old na nagwi-withdraw para sa inyo, ang representative na ito ay kailangan ng magpakita ng authorization letter galing sa inyo, pati na rin valid IDs both ng account holder at ng representative para makapag-withdraw sa inyong behalf. Ang proseso na ito ay medyo mas mahaba at mas hassle kumpara dati. Pero ito ay kinakailangan para siguruhing protected ang inyong pera at walang makakapag-withdraw ng walang inyong proper authorization. Mahalaga ring banggitin na ang mga bagong patakaran na ito ay applicable sa lahat ng ATM networks, hindi lang sa specific bank. Ibig sabihin, kahit magpalit kayo ng bangko or gumamit ng ATM ng ibang bank gamit ang card ninyo through BankNet or other networks, ang same rules at restrictions ay applicable pa rin. Kaya hindi ito pwedeng lusutan by simply transferring to another bank or using a different ATM. Ang mga patakaran na ito ay mandated ng Bangko Sentral at kailangan sundin ng lahat ng financial institutions na nag-ooperate sa bansa. Ngayon, siguro naman ay nagtataka kayo kung paano ninyo masusuportahan ang inyong sarili kung may mga emergency situations o kailangan ninyo ng malaking halaga ng pera ng biglaan. Huwag kayong mag-alala dahil may mga alternatives at options na pwede ninyong gamitin. Una, kung kailangan ninyo ng malaking halaga at hindi pwedeng antayin ang kinabukasan o hindi pwedeng pumunta sa bank branch, pwede ninyong gamitin ang bank transfer or online banking kung meron kayo nito. Through online banking, pwede kayong mag-transfer ng pera sa account ng taong dapat ninyong bayaran without the need na physically kumuha ng cash sa ATM.
Maraming mga senior citizens ngayon ang natutunan na gumamit ng online banking at napakadali lang nito once na matutunan ninyo. Kung hindi kayo familiar, pwede ninyong hilingin sa inyong mga anak o apo na turuan kayo o kaya naman ay may mga free tutorials at assistance na nag-aalok ang mga bangko sa kanilang branches. Pangalawa, pwede rin kayong gumamit ng check payments kung may checking account kayo. Ang checks ay isang traditional method pa rin ng pagbabayad na accepted ng karamihan ng establishments at individuals at ito ay walang limitations sa amount na pwede ninyong isulat. Basta may available funds lang sa inyong account, pwede kayong magsulat ng check para sa kahit magkanong halaga. Ang advantage din ng checks ay may record kayo ng transaction at may proof na nagbayad kayo na pwedeng maging useful for documentation purposes. Ikatlo, sa panahon ngayon, maraming cashless payment options na available tulad ng GCH, Maya at iba pang e-wallets. Kahit senior citizens ay pwedeng mag-take advantage ng mga platforms na ito. Yung mga e-wallets na ito ay nag-aalok ng convenient way ng pag-transfer ng pera, pagbabayad ng bills at pag-purchase ng goods and services without the need na magdala ng physical cash. Kung may smartphone kayo, which karamihan ng seniors ngayon ay mayroon na, pwede kayong mag-download ng mga apps na ito at magsimulang gamitin. May mga tutorials at assistance na available at ang mga platforms na ito ay designed to be user-friendly kahit para sa mga hindi tech-savvy. Para naman sa mga moments na talagang kailangan ninyo ng physical cash at lampas sa inyong ATM limits, ang best option pa rin ay pumunta ng personal sa bank branch ninyo during banking hours. Sa branch, pwede kayong makipag-transact sa teller at mag-withdraw ng kahit anong halaga basta available ang funds sa inyong account. Walang limitations sa amount, walang time restrictions at mas personalized ang service. Ang mga teller ay maaari ding makatulong sa inyo kung may mga tanong kayo o kailangan ninyo ng assistance sa iba pang banking transactions. Importante lang na dalhin ninyo ang inyong valid ID at bankbook o ATM card para ma-verify ang inyong identity at account. Bukod sa mga bagong withdrawal rules, may mga general safety tips din na dapat ninyong tandaan tuwing gagamit kayo ng ATM. Una, huwag kayong mag-ATM ng mag-isa, lalo na sa gabi o sa mga places na hindi masyadong crowded. Kung pwede, magdala kayo ng kasama na trusted person na makakapag-support sa inyo at maaaring makatulong kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Pangalawa, palaging mag-ingat sa inyong paligid at tingnan kung may suspicious-looking people na nakapaligid sa ATM area. Kung may nakita kayong kahinahinala, huwag na munang mag-withdraw at bumalik na lang o pumunta sa ibang ATM location. Pangatlo, huwag kayong magpapakita o magbibilang ng pera in public right after withdrawing. Agad ninyong ilagay ang pera sa bag or sa secure place bago kayo umalis ng ATM booth. Pang-apat, huwag ninyong sasabihin sa kahit sino ang inyong PIN number kahit sa family members ninyo. Ang PIN ay strictly personal at dapat ninyo lang ang nakakaalam. Panglima, kung may lumapit sa inyong stranger sa ATM area na nag-aalok ng tulong o nagsasabing may problema daw sa machine at kailangan ninyong subukan ang card ninyo, huwag kayong papatol. Ito ay common na modus operandi ng mga scammers. Pang-anim, regular na i-check ang inyong bank statements at transaction history para ma-verify na lahat ng withdrawals ay ginawa ninyo talaga at walang unauthorized transactions. Importante rin na malaman ninyo kung paano mag-report kung sakaling meron kayong nakitang irregularities sa inyong account o kaya naman ay naging biktima kayo ng fraud. Karamihan ng mga bangko ay may 24 hours customer service hotline na pwede ninyong tawagan anumang oras. I-save ninyo sa inyong phone ang hotline number ng bangko ninyo para madali ninyong matawagan kung may emergency. Kung may nakita kayong suspicious transactions na hindi ninyo ginawa, report it immediately sa bangko para ma-freeze nila ang inyong account temporarily at ma-investigate ang situation. Ang mas maaga ninyong ni-report, ang mas malaki ang chance na ma-recover ang ninakaw na pera kung meron man. Para sa mga senior citizens na may health conditions or mobility issues na nahihirapang pumunta sa ATM or sa bank branch, meron ding special arrangements na pwede ninyong i-request sa inyong bangko. Karamihan ng banks ay nag-aalok ng Senior Citizen Assistance Program kung saan may special teller lanes para sa inyo, priority service, at kung sakaling talagang hindi kayo makakapunta sa branch,
May option na mag-request ng home service para sa transactions. Kailangan lang ninyong makipag-coordinate sa bank manager ninyo at mag-present ng medical certificate o proof ng inyong condition para ma-approve ang special arrangements. Sa pagtatapos, ang mga bagong patakaran na ito simula February 11 ay hindi dapat takutin kayo o maging dahilan para hindi na kayo gumamit ng ATM. Ang layunin lamang nito ay protektahan kayo at siguruhing ligtas ang inyong pera. Habang may mga dagdag na hakbang at proseso na kailangan ninyong sundin, lahat ng ito ay madali lang naman maintindihan at masasanay din kayo eventually. Ang pinakamahalaga ay informed kayo at alam ninyo ang inyong rights at responsibilities bilang senior citizen at account holder. Magtanong kayo sa inyong bangko kung may mga hindi kayo maintindihan. Basahin ang mga notices at announcements na ipinapadala sa inyo at makipagtulungan sa implementation ng mga bagong rules na ito. Kung lahat tayo ay magtutulungan at susunod sa tamang proseso, mas magiging ligtas ang ating financial system at mas protected ang pera na pinaghirapan natin. Huwag kalimutang ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan, kakilala at kapamilya na senior citizens din. Marami sa kanila ay maaaring hindi pa nakakaalam ng mga bagong patakaran na ito at makakatulong ng malaki kung maririnig nila ito mula sa inyo. Ang pagkakaroon ng kaalaman ay ang best defense natin laban sa mga scammers at fraudsters. At ng pagtutulungan natin bilang community ay magpapalakas sa atin lahat. Mag-ingat palagi. Magplano ng maayos ng inyong cash needs. Sundin ang mga bagong patakaran at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan ninyo. Ang mga bangko at financial institutions ay nandito para tulungan kayo. At karamihan sa kanila ay may special programs at services specifically designed para sa senior citizens. Samantalahin ninyo ang mga services na ito at huwag mahiyang magtanong o humingi ng assistance. Sa huli, tandaan na ang mga pagbabagong ito ay temporary inconvenience lang para sa long-term security ng inyong finances. Mas mainam na may konting dagdag na hakbang at ingat kaysa naman na maging biktima ng fraud at mawalan ng pinaghirapang pera. Ingat palagi at maging wise at vigilant sa lahat ng inyong financial transactions. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang impormasyong ito sa inyo. Magkaroon ng magandang araw at ingat lagi sa paggamit ng ATM. Yi